Si MC ay minsang naging invincible matapos niyang pasukuin ang mga demons at sakupin ang buong mundo, pero sa huli nalaman niya na lahat ng iyon ay isang pagkakamali. Sa halip na manalo, napagtanto niyang wala nang natirang sangkatauhan at siya na lang ang nag-iisang survivor. Pagkatapos ay bumalik siya sa nakaraan, dala ang second chance na may absolute knowledge ng future at lakas na kayang pumatay ng buong armies. Ang taon ay 2047, 25 taon matapos magbukas ang mga portals na tinatawag na Gates of Hell sa buong mundo, dahilan kung bakit tuluyang naglaho ang sangkatauhan. Tanging si MC na lang ang natira, at sa loob ng 25 years nakipaglaban siya sa mga pinakamalalakas na demons, pinugutan ng ulo ang lahat ng high-class demons hanggang sa makumpleto ang 666,666 heads na requirement para tapusin ang legendary task na makakapag-shake ng timeline at makapagpabalik ng oras. Ang huli niyang motivation ay makita ulit ang kanyang anak. Sa isang eksena, lumapit siya sa demon na parang papatayin niya gamit ang espada, pero lumuhad lang siya at iniabot dito ang ulo ng demon, pagkatapos ay pumunta sa bar na nagsilbing refuge niya. Doon, biglang nagsalita ang ulo ng demon, naalala niya ang chismis tungkol sa isang tao na pumapatay lang ng high-class demons at ngayon ay napatunayan na totoo nga iyon. Ang tanong, bakit niya kailangan ng ulo ng demon? Nang pumasok sila sa storage, doon nagulat ang demon dahil totoo pala ang task na kapag nakolekta ang 666,666 heads ng highest class demons, may kapangyarihan itong baliktaran ng oras. Ang demon na ito ang huli niyang target, at matapos niyang ilagay ang ulo sa shelf, nagreklamo siya at nagtanong kung ano nga ba ang makukuha niya sa pagbabalik ng panahon. Ang sagot ni MC, para sa kanyang anak, dahil ito lang ang dahilan kung bakit siya nagtiis sa impyernong iyon ng 25 years. Sinabi ng demon na ang mga phases ay hindi mananahimik, pero kahit ang mga nilalang na lumikha ng portals at nagbago ng mundo ay hindi rin perpekto, hindi rin nila alam ang lahat. Pagkatapos makumpleto ang koleksyon, natapos na rin niya ang legendary task at nagsimula ang kanyang pagbabalik. Nangyari ang pagsabog, isang sinag ng liwanag ang tumago sa kalangitan at bumagsak pabalik sa kanyang apartment. Nagising siya sa kama, agad niyang sinigurado kung maayos ang lahat, at dali-dali siyang pumunta sa kwarto ng kanyang anak na si S. Nakita niyang mahimbing itong natutulog, at bumalik sa isip niya ang trahedya ng pagkamatay nito noon, ang araw na nagkagulo sa syudad. Umakyat sila sa bubong ng building, at habang hawak niya ang anak, nabali ang kanyang kanang kamay at hindi niya maigalaw ang kaliwa. Biglang may halimaw sa ibaba na umatungal, nalunok ang kanyang anak at tanging kamay na lang nito ang naiwan sa kanyang pagkakahawak. Dahil dito, hindi niya napigil ang maging emosyonal nang makita ulit itong buhay. Umalis siya sa kwarto ng kanyang anak bago ito magising, at bagamat masaya siya, alam niyang hindi magtatagal ang kaligayahang ito dahil darating muli ang araw na magbubukas ang Gates of Hell. Naisip niya, kaya ba niyang tumagal muli ng 25 years habang pinoprotektahan ang kanyang anak? Pero nagpasya siya na isantabi ang lahat ng alinlangan at gawin ang lahat para protektahan ito, kahit ikamati pa niya. Doon biglang nag-report ang system na nakatanggap siya ng magical powers, entry-level spiritual magic, ang Eyes of the Spirit. Nagtaka siya dahil kahit bumalik siya sa nakaraan ay nanatili pa rin ang kanyang powers. Nang tingnan niya ang larawan ng kanyang asawa na si Sua, inisip niyang baka ito ang spirit na tinutukoy ng system. Ramdam niya ang yakap ng spirit na nagbigay sa kanya ng lakas at tapang para magsimula muli, ngunit hindi niya alam kung bakit ibinalik sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Maaring ito ang resulta ng intersection ng timelines o isang regressor trick, dahil sa darating na October 11, 3 araw mula ngayon, muling magbubukas ang Gates of Hell. Pero kahit bago pa man ang pagbubukas, mayroon ng 8 tao na nakakaalam tungkol dito, ang 8 prophets na pinili ng 8 phases, tinatawag ding Heavenly Stars, at sila ang itinakdang saviors ng humanity. Ngunit batay sa mga alaala ng 25 years na nakalipas, alam ni MC na kaya niyang maaga ang maraming achievements at rewards na para sana sa kanila. Ngayon ay October 8, 2022, 3 araw bago ang pagbubukas ng gates, at desidido siyang kunin ang lahat para sa kanyang sarili. Bumaba siya sa subway at pumasok sa isang fortune teller shop kung saan sinalubong siya ng isang matandang lalaki. Ayon dito, wala sanang dapat dumating ngayon at nagtanong kung bakit siya naroon, pero hindi pa man nakakasagot si MC, biglang nagbago ang anyo ng matanda at naging isang demon. Ang dambuhalang kamay ng isang yaksha ang pumisil sa kanya at mula sa anino ay lumabas ang may-ari nito, nagtanong kung sino siya.
Sabi ni MC, gusto lang niyang subukan ng Prophet's Trials, pero nagduda ang Yaksha dahil imposible raw malaman ang lugar na ito maliban na lang kung may nagsabi sa kanya. Hinala nito ay ongoing pa ang selection process, at kaya narito si MC ay gusto niyang agawin ang pwesto ng isa sa mga chosen ones. Sa una naguluhan ng Yaksha, pero bigla siyang natawa, dahil nahulaan niyang si MC ang regressor na nakapatay ng 666,666 na high-class demons at humanig sa timeline. Binalaan siya nito na magagalit ang mas matataas na phases dahil parang chessboard nila ang mundong ito at binabago niya ang kanilang plano. Napagod si MC sa mga pananakot at agad niyang sinibat ng 3 espada ang kamay nito. Gusto sana niyang putulin pero hindi pa handa ang katawan niya. Ngunit mali ang demon, hindi siya kalaban ng phases, dahil mismong sila ang gumawa ng regression na ito bilang bahagi ng kanilang plano. Nagalit si Yaksha at umatake, pero biglang may malakas na tunog, at bago pa siya makagalaw, ramdam na niya ang paso sa pisngi mula sa suntok ni MC, kasunod pa ang isa. Dahil hindi pa rin niya naiintindihan ang sitwasyon, napagdesisyonan ni MC na turuan siya ng leksyon. Ang pagiging regressor ay nangangahulugang natupad na niya ang kondisyon, napakaraming high-class demons na ang napatay niya, at sa sandaling iyon, nakaramdam ng takot si Yaksha. Bagamat lahi nila ang dapat na kumakain ng takot ng iba, ngayon siya mismo ang nanghina at bumalik sa anyong maliit na demon. Sinabi ni MC sa kanya ang 2 bagay. Una, bago magbukas ang gates of hell, hindi dapat makapatay ng tao ang lahi nila, iyon ang magiging bagong rule. Pangalawa, ang dahilan kung bakit niya siya hinahanap ay ang isang bundle na hawak nito. Alam din ni MC ang pangalan niya, siya ay si Yaksha Kuryo, isang second-rank demon. Nabigla si Kuryo, dahil mukhang kilala ni MC ang nakaraan nila, kaya't nagtanong ito kung talaga bang naging servant na siya noon, ngunit hindi ito sinagot ni MC. Sa ilalim ng matalim na tingin ng protagonist, kinabahan si Kuryo at napilitan na lang na ibigay sa kanya ang isang malaking bag. Pagkatapos noon, lumitaw ang isang system store kung saan lahat ng items ay sobrang mahal, katumbas ng napakaraming demon heads. Wala pang sapat na resources si MC kaya humingi siya ng Yaksha Scroll kay Kuryo, ngunit tumanggi ito. Ayon dito, para makakuha siya ng gift, dapat maging magkaibigan muna sila. Dahil dito sinibat ulit siya ni MC, pinagsusuntok pa sa mukha, pagkatapos ay binunot ang mga espada at binigyan pa siya ng pera para maging kaibigan niya. Nagtaka si Kuryo, dahil alam niyang wala ng halaga ang pera sa loob ng 3 araw, pero ipinilit ni MC na magiging kapaki-pakinabang pa rin ito. 2 taon mula ngayon, ang perang ibinigay niya kay Kuryo ang magiging dahilan ng kanyang kaligtasan sa isang gabi ng matinding kadiliman, dahil alam ni MC kung ano ang magiging valuable sa future at kung ano ang mawawalan ng halaga. Nagdalawang isip si Kuryo kung makikinig ba siya kay MC o hindi, ngunit alam niyang pagsisisihan niya ito kung tatanggihan niya. Kaya't sa huli ibinigay pa rin niya ang scroll at tinanong kung ano ang gagawin nito doon, at sinabi ni MC na gagamitin niya ito upang i-record ang mga kaganapan, dahil ito ang magiging ticket niya papunta sa Prophet's Trials. Nang may sulat niya sa scroll, biglang nag-crack ang espasyo at pumasok siya sa isang rift kung saan agad siyang dinaluyan ng matinding pressure mula sa dambuhalang mata ng isang nilalang, ngunit patuloy pa rin siyang naglakad. Kasama niyang pumasok si Kuryo, na tuwing tinitingnan niya ay agad na iiwas ng tingin, sinasabing gusto lang niyang makita ang magiging masakit na kamatayan ng MC, pero ang totoo curious siya kung paano nito maaagaw ang pribilehiyo ng isang prophet. Doon ay narinig niya ang hilanghing ng isang nilalang, si Jesus Ghostly Howl, isa sa 8 battle stars, ang Panginoon ng daan-daang resurrected monsters. Halos immortal siya at ka-level ng pinakamalakas na star na si Alec, ngunit para sa mga tao isa siyang baliw na eksperimento, gumagamit ng buhay na tao bilang materyales upang buhayin muli ang mga halimaw. Si MC ay isa rin sa naging biktima niya, tinorture siya ng mahigit 18 taon. Paalala ni Kuryo, ordinaryong tao lang siya ngayon at dapat mag-ingat, hindi niya alam na ang pirasong ginagalaw niya ay ang nilalang na matagal ng sumire sa kanya. Pagdating nila, nag-report ang system na nakapasok siya sa chambers ng Lord of the Seven Snakes, si Yor, ngunit hindi natuwa si Yor na dinala ni Kuryo ang MC, dahil ayon sa kanya, tanging ang napiling prophet lang ang pwedeng pumasok doon at hindi si MC. Ngunit para kay MC, ito ang pinakamalaking pagkakamali ng Lord. Nang tumingin siya sa dambuhalang mata ng ahas, ipinakilala pa ni Kuryo kung sino si MC, ngunit para kay Yor ay hindi pa rin siya karapat-dapat.
kaya't hinamon siya ni MC na subukan, at biglang binalik sa isip niya ang paulit-ulit na eksena ng pagkamatay ng anak niyang si S, at sa isa sa mga alaala, nakita niya si Sua. Natawa ang Lord at tinawag siyang follower, ngunit labis itong ikinagalit ng MC na agad siyang umatake at sinaksak ang mata ng ahas. Natuwa si Yor at tinanong kung saan galing ang kapangyarihan niya, at napagtanto ni MC na kahit supreme being siya, hindi pa rin niya alam ang lahat. Ang kapangyarihang ito ay bunga ng kanyang regression, marahil gantimpala sa kanyang walang sawang pakikipaglaban para mabuhay sa impyerno. Sa isang iglap ng Lord, nagbukas ang passage papunta sa kanya, at muling inulit ang tanong kung saan galing ang kapangyarihan niya. Ang sagot ni MC, mula kay Chisu, dahil kusa itong ibinigay sa kanya. Lalong naging interesado si Yor, at nakinig pa sa kanya. Naisip niya na baka nga ang taong nakapatay ng 666,666 demons ang nakatanggap ng witness ng Sun and Moon, isang achievement na akala niya ay walang halaga, pero humanga rin siya dahil nalampasan ito ng MC at nakarating pa sa kanya mismo. Ngunit sa huli, sinabi niyang nakapili na siya ng prophet at absolute ang kanyang desisyon. Hindi ito tinanggap ni MC at tinanong kung alam ba niya ang tunay na kondisyon ng regression, na siya lang ang natirang survivor at lahat ng napili niyang prophet ay namatay. Dumating siya hindi para magmakaawa para sa posisyon ng Chosen One, kundi para bigyan siya ng pagkakataon. At kung hindi siya ang pipiliin ni Yor, pupunta siya sa iba at sila ang magdadala ng tagumpay, at ang napili nitong prophet ang magiging una niyang papatayin. Nagngit-ngit ang Lord of the Seven Snakes sa banta ni MC, kaya tinanong niya kung bakit niya ito dapat piliin bilang prophet gayong kaya niya naman itong patayin agad. Ngunit nakumbinsi siya ni MC na sa pamamagitan lamang ng kanya, may tunay na tsansa ang kanyang kampo na magtagumpay. Ayon sa rules ng laro, hindi maaaring direktang patayin ng mga higher beings ang isang regressor, at bagamat hindi omniscient si Yor, nang magbukas ang Gates of Hell ay si MC lamang ang nakaligtas. Nangako si MC na hindi siya mabibigo ngayong pagkakataon. Nagustuhan ni Yor ang mga salita niya at agad na ipinatawag si Chisu, saka ito pinatay sa harap niya, at tuluyang pinalitan ang napiling prophet kay MC. Lumitaw ang isang magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa na nagbigay sa kanya ng espesyal na pribilehiyo, ang Snake Treasury. Dinala siya ni Yor sa treasury kung saan may 3 pintuan, ngunit ang tanging pintuan na maaari nitong buksan para sa kanya ay ang copper door. Ayon kay Yor, pwede niyang kunin ang anumang bagay mula roon dahil ang prophet ang mamumuno sa tao kapag nagsimula na ang carnival. Bagamat nasa simula pa lamang siya, pinili ni MC na gamitin agad ang lahat ng posibleng paraan at pumasok sa silid, habang naiwan naman sa labas si Kuryo. Paglabas niya, bumalik siya sa subway kasama ang maliit na Yaka. Naging curious ang demon kung bakit siya natagalan, ngunit ang totoo ay pumili siya ng gamit para sa kanyang sarili, ang Headdress of the Monarch Leoric, isang legendary rank item na nagbibigay ng kapangyarihan kapalit ng mabigat na presyo. Kapag ginamit ng isang buhay na tao, hinihigop nito ang kanyang life force, ngunit kapag ginamit ng isang patay, nagbibigay ito ng napakalakas na power. Nadismaya si Kuryo dahil para sa kanya ay walang silbihang bagay na ito para sa isang tao. Ngunit nang masilip niya ang seryosong tingin ni MC, agad siyang napilitan na magbigay ng papuri. Humingi si MC ng pouch, at nagulat si Kuryo kung bakit, dahil wala naman itong demon heads. Sa totoo lang, kinuha ni MC ang 100,000 heads mula sa treasury ni Yor, dahilan para kabahan si Kuryo dahil baka magkaroon siya ng utang. Ngunit ang totoo, si Yor mismo ang may utang kay MC. Nag-alala ito na baka maging target siya ng ibang prophets dahil isa siyang regressor, kaya't binigyan siya ng mga ulo kapalit ng isang kondisyon, isang uri ng legendary rank quest. Kailangan niyang gumawa ng gawaing kasing bigat ng pagpatay ng 666,666 demons. Sa utos ng MC, nakahanap si Kuryo ng ilang matitinding espada sa halagang 100,000 heads, ngunit lahat ng ito ay may napakahabang kasaysayan at sumpa. Pinili ni MC ang ikalawang espada, isa na maaaring magpalitaw ng killer maniac sa sino mang mahina ang loob. Dahil may natira pa siyang heads, bumili siya ng sheaths at belt, ngunit si Kuryo mismo ang nagbigay sa kanya ng isa ng libre bilang regalo ng isang kaibigan. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, sarado na ang mga tindahan sa subway dahil naglagay ng barrier si Yaka sa lugar. Pag-ahon nila sa lungsod, nagkunwari si Kuryo bilang isang matanda at natuwa si MC dahil hindi siya mahuhuli sa oras. Nagulat ang demon nang malaman na ang plano pala ng MC ay simpleng sunduin ang kanyang anak mula sa eskwela.
Ginugol ni MC ang 2 araw bago ang pagbubukas ng Gates of Hell kasama ang kanyang anak, na nagsilbing maliit na isla ng kapayapaan bago sumiklab ang kaguluhan. At dumating na nga ang araw ng Apocalypse, handa na ang kanyang anak dahil alam nito ang darating at bumili pa ng mga supplies. Nabigla si MC na naniwala agad ang bata, ngunit sigurado ang anak niya, dahil alam nitong hindi kailanman magsisinungaling ang kanyang ama. Pumunta si Jiang Chen sa sementeryo upang makipagkita sa isang matandang kaibigan, si Mong Han, na minsan niyang nakasama sa paglilingkod at itinuring niyang malapit na kapatid. Kahit lumipas ang maraming taon, patuloy pa rin siyang tinatawag nito ng may respeto bilang Captain. Samantalang natutulog si Suwa sa loob ng kotse, nagkaroon sila ng mahalagang pag-uusap. Sinabi ni Jiang Chen sa kanya ang tungkol sa nalalapit na pagtatapos ng mundo. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Mong Han at inisip na isang biro lamang, hanggang sa makita niya ang seryosong mukha nito na nagbigay sa kanya ng kaba. Biglang yumanig ang lupa, nagsimula ang takot at kaguluhan sa paligid, ngunit si Jiang Chen ay nanatiling kalmado, dahil pinanggako niyang papatayin niya ang lahat ng hahadlang. Hinugot niya ang kanyang espada habang biglang lumabas ang mga goblin mula sa isang gate at nagsimulang maghasik ng kaguluhan. Nag-alala si Mong Han nang makita na nakatayo lang ang kaibigan niya, pero agad niyang napatunayan na protektahan siya ni Jiang Chen nang paslangin nito ang mga goblin at pagkatapos ay inutusan siyang kunin si Suwa. Walang nakuhang paliwanag si Mong Han kaya tumakbo na lang siya para sundin ang utos. Samantala, patuloy na pumatay ng mga goblin si Jiang Chen hanggang sa biglang bumagsak ang isang dambuhalang pulutong ng mga halimaw mula sa bitak sa kalangitan. Naalala niya ang babala ni Yor, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng life force, ngunit kapalit nito ay buhay ng iba, kaya't kailangan niyang maging makasarili bilang protege ng Lord of Snakes. Hindi man niya gusto ang markang dala nito, alam niyang kailangan niya ang kapangyarihan kaya tinawag niya ang Defenders of the Fatherland. Mula sa kanilang mga libingan, bumangon ang mga espiritu ng mga sundalong yumao at pinalibutan siya. Nag-report ang system na ang mga espiritu ay nagre-resonate sa kanya at maaari na niyang gamitin ang summoning of second-level souls. Lumabas mula sa lupa ang 3 espiritu ng sundalo na naging matapat niyang mga mandirigma. Sa kabilang banda, nailabas ni Mong Han si Suwa mula sa kotse ngunit hindi pa rin ito nagigising. Biglang sinalakay siya ng isang goblin ngunit agad siyang sinagip ni Jiang Chen. Ipinaliwanag niyang sa tamang oras na lang ang lahat at iniabot sa kaibigan ang kanyang espada para makalaban. Noon ay dati nang nag-aaral ng kendo si Mong Han, ngunit mahigpit na ipinagbawal ng kanyang guro na muling humawak ng espada. Ngunit ngayon, sumigaw siya at inutos sa espada ng impyerno na sundin siya, at dito naunawaan kung bakit bawal itong hawakan noon, dahil sadyang nakalaan ito sa kanya. Sa kabilang dako, ilang tao ang nakaligtas sa pamamagitan ng pag-akyat sa mataas na pader, ngunit naiwan ng isang bata sa ibaba. Sinubukan ng ina nitong bumaba ngunit pinigilan siya ng iba, at muntik nang salakayin ng goblin ang bata, ngunit dumating si Mong Han at mabilis na pinatay ito, saka nakipaglaban pa sa iba. Pinili ni Jiang Chen na huwag munang ilantad ang buong lakas niya at itinulak si Mong Han bilang bayani ng masa. Sa kanyang nakaraang buhay, si Mong Han ang naging pinuno ng resistance group, the Warrior Guardians, Joy, kilala rin bilang the Sword of the Tai Mountains, at ngayon ay gagabayan niya ito mula sa anino. Nakipaglaban ang mga espiritu kasama ni Mong Han, pinatay ang napakaraming goblin, hanggang sa mapagod siya. Ngunit biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na ungol, dumating ang isang goblin warrior. Agad nitong inundayan ng espada si Mong Han na nasalo niya ngunit dahil mas malakas ito, naitulak siya sa pader at nawalan ng interes ang halimaw sa kanya. Ayon kay Jiang Chen, patungo ito sa memorial, isang lugar na pinili ng mga goblin upang ialay sa kanilang pinuno. Plano nilang gawin itong memorial tower bilang personal na base, at kapag hindi sila pinigilan, magpaparami sila roon na parang mga ipis. Galit si Mong Han dahil nilapastangan ng mga goblin ang sagradong lugar ng sementeryo, ngunit alam nilang hindi doon matatapos ang problema. Kailangan nilang patayin ang pinuno ng mga halimaw upang hindi na ito makapagparami. Habang papalapit sila sa memorial, nakita nila na maliit lamang ang anyo ng goblin leader ngunit marunong itong mag-cast ng spells kaya sinusunod siya ng iba. Inilagay muna ni Jiang Chen ang anak niya sa ligtas na lugar at pinatulog ito upang hindi makialam, sa kanya muling tinawag ang mga espiritu ng sundalo upang lumaban. Bamanat siya ng espada na tumama sa mata ng goblin warrior, ngunit kahit na sumugod ang halimaw at inundayan siya ng espada,
Naiwasan niya ito at gumamit ng mga poison darts na tumama at nagpahinto sa kalaban. Sandaling naparalisa ang goblin kaya't sinubukan ni Monghan na putulin ang leeg nito, pero hindi tumagos ang espada at agad na nawala ang epekto ng lason. Nagngit-ngit ang Goblin Warrior at muling umatake, ngunit mabilis na nakaiwas si Jiang Chen at muling tumama ng darts hanggang sa maparalisa ulit ang halimaw, kaya nagawa ni Monghan na tuluyang putulin ang ulo nito. Nang akalain nilang patay na ang lahat, biglang lumitaw ang isang Goblin Sorcerer sa likuran ni Monghan. Muntik na siyang tamaan ng maliwanag na spell ngunit nasalo ito ng isa sa mga espiritu ni Jiang Chen kaya dalawa na lang ang natira. Agad na sumugod si Monghan ngunit nabangga ng kanyang espada ang magic shield at siya ay naitulak pabalik. Napagpasyahan nilang wasakin ang shield gamit ang buong lakas, kaya sinabi ni Jiang Chen na ang kailangan lamang ay huwag bitawan ni Monghan ang espada at ito na ang bahala. Nag-report ang system ng Spirit's Eyes activation, at biglang nabalutan ng aura ang buong katawan ni Monghan. Nakita ito ng sorcerer at agad tumawag ng mga tauhan upang sila'y patayin, ngunit naglabas si Jiang Chen ng isa pang espada na dahil sa mababang tibay ay agad nabasag at sumabog, na nagsunog ng ilan sa mga goblin. Habang pinipilit niyang bumili ng oras, tuluyan ng nakubkob ng madilim na enerhiya si Monghan at nakabitin sa kanya ang Executioner Soul na sabik sa dugo. Bumaon ang paa niya sa lupa, at bigla siyang tumalon ng mataas na may baliw ng ngiti habang sumugod sa sorcerer. Muling gumawa ng shield ang kalaban ngunit bumusag dito ang espada ni Monghan at tinuhog ang dibdib ng sorcerer, dahilan upang mamatay ito. Unti-unting nagsara ang gate at tinapos ng mga espiritu ang natitirang mga halimaw hanggang lumino ang kalangitan sa sementeryo. Lahat ng kalahok sa loob ng 150 metro ay nakatanggap ng regular reward, at lahat ng nakatulong ay nakakuha ng gantimpala kahit saan man sila naroroon. Isang special reward ang ibinigay sa pumatay sa leader, si Monghan, kahit siya mismo ay nagising at hindi maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Nakuha nila ang ilang kagamitan na kinuha ni Monghan, samantalang nakatanggap naman si Jiang Chen ng isang bihirang Goblin Lord's Heart. Ngunit dahil wala siyang talent sa magic, wala siyang pakinabang dito kaya nagpasya siyang ibenta ito. Pagbukas ng susunod na gate, inalok siya ng system na humanap ng mga subject na may predisposition sa magic, isang option na hindi niya alam na posible. Natagpuan ng system ang target at sinundan ni Jiang Chen ang ilaw na nagturo sa kanya, laking gulat niya nang malaman na ito ay ang anak niyang si Su. Lumabas na siya ang may pinakamataas na legendary level ng magical potential, isang bagay na hindi niya alam dahil nawala ito sa kanya matapos buksan ang unang gate. Kahit sa nakaraan niyang buhay, ni minsan ay hindi siya nakatagpo ng ganoong antas. Nalungkot siya, destinado rin bang madumihan ng dugo ang kamay ng anak niya. Ngunit si Monghan ay agad na umalalay, sinabing hindi kailangan gawing dakilang magus si Su. Kahit bumagsak ang mundo, dapat mas maging masaya ang mga bata kaysa sa kanila. Nagising na rin si Su at nang makita ang tambak ng bangkay, agad siyang napuno ng takot at galit sa ama dahil iniwan siya sa labas ng laban. Humingi ng tawad si Jiang Chen at sinabing haharapin nila ang lahat ng balakid ng magkasama. Biglang lumapit ang batang si Hozen, na nawalan ng ina sa mga halimaw. Pinatahan siya ni Su at nakaramdam ng matinding awa, habang si Jiang Chen na may binalot ng pagkakasala dahil sa labis niyang pagtatangka na protektahan lamang ang anak. Si Su ay nakiusap na isama si Hozen, ngunit mahigpit siyang tinanggihan ng ama, mas ligtas daw ito sa mga darating na espesyal na shelter. Subalit, pinaalala ni Su ang kirot ng pagiging iniwan, dahil nang mamatay ang kanyang ina, iniwan na rin siya noon ng kanyang ama. Tumagos ang mga salitang ito kay Jiang Chen, at noon lumitaw si Yor. Pinuri niya si Jiang Chen sa pagpatay sa Goblin Chieftain at ipinaliwanag na ayon sa plano, dapat sana'y nakapagtayo na sila ng isang citadel bago maghating gabi. Ngunit dahil sa ginawang pakikialam ni Jiang Chen, ang pagtawag sa mga patay bago magsimula ang carnival, nagulo ang lahat. Galit ang mga nakakataas, at iginiit ni Yor na kailangan niyang magbayad ng kapalit na buhay. Tinuro niya si Hozen at iniutos na patayin ito, mariing tumutol si Su at sinuntok siya, ngunit lalo lamang itong nagpaalit sa kanya. Bigla niyang sinunggaban si Su at ibinangga sa pader, dahilan upang mangamba si Jiang Chen at Monghan na agad ding nadakip. Dahil dito, binago ni Yor ang kondisyon, 2 buhay na ngayon ang kapalit, alinman sa buhay ng kanyang anak, o ng 2 kasama. Kinuha ni Yor ang Goblin Lord's Heart mula sa bulsa ni Jiang Chen, at sumiklab ang liwanag patungo kay Su. Noon pa man pala, alam ni Yor ang tungkol sa kanyang legendary predisposition sa magic,
at sinadya niyang paglaruan sila. Pinili ni Jiang Chen ang anak, kahit labis ang sakit ng desisyon. Ngunit si Su ay hindi nagreklamo, naniwala siyang lagi lamang gumagawa ng tamang pagpili ang kanyang ama. Bigla namang lumitaw ang kaluluwa ng kanyang ina, pinatahan si Su at tuluyang ginigising ang kanyang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, nagising ang kanyang mental magic at agad niyang inatake si Yor gamit ang nakapangingilabot na puwersa. Ngunit sa halip na masaktan, natuwa lamang si Yor at kinolekta ang kanyang mahika gamit ang isang iglap. Dama niya ang legendary aura ni Su, kaya agad siyang naging interesado rito. Pinakawalan niya si Jiang Chen, ngunit bago pa makapagsalita muli si Su, bigla itong nawalan ng malay. Ipinaliwanag ni Yor na ang mental magic ay sobrang kumakain ng mana, at para sa isang bata na kakagising pa lamang ng kanyang kapangyarihan, masyado itong mabigat para kayanin. Inilahad ni Yor ang kanyang kamay kay Su at agad namang sumugod si Jiang Chen, nagbabantang papatayin siya kung hahawakan ng kanyang anak, pero hindi pala siya nananakit kundi tinutulungan lamang niyang pakalmayin ito. Sinabi niyang natuwa ang mga higher beings sa takbo ng pangyayari kaya ligtas siya sa parusa. Ngunit simula ngayon ay kailangan niyang protektahan ang kanyang anak hindi lang laban sa mga halimaw kundi maging laban sa mga nilalang na iyon na nagka-interes sa kanya, saka iniabot ni Yor ang crystal core ng Goblin Citadel bilang gantimpala na dapat pa sana ay sa carnival pa makukuha, bago siya tuluyang magbanta na patuloy siyang susubaybayan. Pagmulat ni Su, nalaman niyang dinala ni Jiang Chen si Ho Song sa shelter sa Daejeon na pinamumunuan ni Jin Siyok at bagamat ligtas doon. Tinutulan ng ama ang pananatili nila roon dahil kailangan nilang pumunta sa Seoul kung saan lilito ang mga bagong dungeons na magbibigay ng gantimpala upang maiwasan ang sakuna. Kaya't habang naglalakbay sila at nakikinig sa balitang maraming kalsada ang nasira, biglang may nabangga silang goblin at muntik nang tamaan si Jiang Chen ng palaso ng isang batang archer na nagngangalang Jun Kina na nag-iisa palang nakalinis sa highway at desperadong pumunta ng Seoul para sa kanyang amang si Jong Taeyo na nakarete sa ospital. Nais niya itong samahan at bilang kabayaran ay ipinakita ang isang napakahalagang bato na laking gulat ni Jiang Chen dahil hindi pa dapat ito lumilitaw. At kalaunan ay nakumpirmang isa itong rune of agility na nakakapagtaas ng statistics, bagay na nagpapatunay na hindi ito basta tsamba lang dahil ang kanyang ama, si Jong Taeyo, ay isang pambansang kampyon sa archery at kilala sa nakaraang buhay ni Jiang Chen bilang isang bihirang rune master na pinag-aagawan ng mga resistance groups, at maging si Street Iron ng 8 battle stars ay gumastos ng kayamanan para sa isang espesyal na elixir na posibleng makagising sa kanya mula sa 7 taong coma. Kabaligtaran ng kanyang titulo, si Aileen ay isang malupit at mapaghiganting tao dahil pinatay pa niya si Jonggo nang tumangging sumali sa kanyang grupo, ngunit ngayong pagkakataon ay magiging iba ang lahat. Bago pumunta sa ospital ay may ibang pinuntahan muna si Jiang Chen na ikinainis ng mga bata dahil masama ang kutob nila. Subalit kalmado lang siya dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng Korea ay isinasagawa ang malawakang rescue operation gamit ang lahat ng puwersa tulad ng army at mga bumbero. At dahil prioridad ngayon ang mga ospital mas ligtas pa doon kaysa sa siksik at mapanganib na kalsada, kaya ang focus niya ay mangolekta ng mga ulo para makakuha ng elixir na makakapagpagaling kay Jong Taeyo na nagkakahalaga ng 400,000 ulo, halos imposibleng makuha agad. Pero maswerte si Jun Kinen dahil patungo naman sila sa dungeon. Pinakalma siya ni So at sinabing alam ng kanyang ama ang lahat dahil nabubuhay na ito sa pangalawang pagkakataon at kahit parang kakaiba yun ay nagtiwala na lang siya. Nang biglang sumabog ang tulay at lumitaw ang yaksyon na si Kuryo, nagpakilala at nag-anunsyo na opisyal nang nagsimula ang carnival at silang lahat ay kalahok na kung saan ang mga organizer ay kikita mula sa kanila. At nang magreklamo ang mga tao ay pinatahimik niya agad gamit ang nakakatakot na dagandong, pagkatapos ay ipinaliwanag na ipapasok na lang sa kanilang isipan ang lahat ng impormasyon bilang mga kalahok. Biglang nagulat ang lahat nang bumusina si Jiang Chen at makitang kayang-kaya niyang kausapin si Kuryo. Na agad na nawala ang tikas at nakiusap na huwag siyang ipahiya sa harap ng madla, ngunit ang tanging gusto lang ni Jiang Chen ay ang heartbag nito, bagay na hindi basta maibibigay ni Kuryo dahil tali siya ng mga patakaran. Kaya't kahit nagbanta ang bida ay hindi pa rin ito umubra, ngunit kalaunan ay nagkasundo rin sila at ipinagpatuloy ni Kuryo ang anunsyo kung saan nakatanggap ng survival items si Jiang Chen na maaaring magamit lalo na sa loob ng napakalaking dome. Kasabay nito ay biglang bumuhos sa isipan ni Jun Kina ng impormasyon tungkol sa carnival na ikinagulo niya ngunit ipinaliwanag ni Jiang Chen na tungkulin ng yaksyon na ipasok iyon sa kanila bilang grand opening,
At dito tuluyang nakumbinsi ang bata na totoo ang sinasabi nila tungkol sa Second Life at Carnival. Pagkatapos ay nagpasya silang magpatuloy at si Manga naman ay hiwalay na pupunta sa Senon kung saan may exit mula sa dungeon. Bagay na ikinagulat ng binata dahil bakit daw isinasama ang mga bata habang siya na matanda ay iniiwan, ngunit ipinaliwanag ni Jiang Chen na doon sa Senon ay magaganap ang full-scale battle na tinatawag na Time of Troubles, kung saan kahit maisara ang gate ay may tiyak na bilang ng mga halimaw na babagsak sa lungsod kaya't mas mahalaga ang kanyang misyon, ang protektahan ang mga tao. Masaya si Myun na ipinagkatiwala sa kanya ni Jiang Chen ang ganoong kaalagang misyon at agad siyang pumayag. Siyempre't may magiging casualties pero hindi dapat palampasin ni Jiang Chen ang pagkakataong ito para kumita ng maraming ulo at makabili ng elixir na makakatulong din para makuha ang tiwala ng Rune Master. Pagkatapos nito ay pumasok siya at ang mga bata sa dungeon kung saan nakapatay na si Jun Kinan ng ilang halimaw at si Su naman ay gumamit ng magic. Kaya halos wala nang kailangang gawin si Jiang Chen dahil sa mga bata na punta ang trabaho, at habang pinapatay nila ang mga halimaw ay napansin ni Son na parang nasa zombie TV series kaya nakipag-usap siya kay Kinan tungkol sa games hanggang sa nakaramdam siya ng hilo at pinaalalahanan siya ng ama na mag-ingat sa paggamit ng kanyang powers para hindi mag-overload. Nagpatuloy sila at si Kinan ay bumaril mula sa kanto patungo sa mga zombie. Bawat tama ay sa ulo, at napagtanto nila na ang sikreto ng kanyang accuracy ay parabang nakikita niya ang target ng mas malapit mula nang mabuksan ang unang gate kaya't pinaghinalaan ni Jiang Chen na ito ang kanyang gift. Bukod pa rito ay may kakaiba pang nararamdaman si Kinan pero hindi pa sigurado. Biglang nakakita si Son ng chest sa kabilang dulo ng hall at dali-daling tinamba ang mga halimaw para kuhanin ito nang hindi nakikinig sa babala ng kanyang ama. Kaya't pinautusan ni Jiang Chen si Kinan na barilin ito at sumabog nga ang chest pero maswerte at buhay pa rin ang dalaga. Ipinaliwanag niya na sa mga dungeon ay may traps at kung binuksan iyon ay patay na sana siya. Ngunit imbes na matuto ay inis lang si Son na parang wala namang reward, pero sa totoo ay may laman itong susi papunta sa silid ng boss kung saan nagtatago ang King of Ghouls. Samantala, si Mangan ay naipit sa traffic jam at biglang lumabas ang anunsyo ng evacuation mula sa mga loudspeaker habang kumakapal ang ulap sa syudad dahil nagbubukas na ang mga gates at nagsisimula ang Time of Troubles. Kaya naman nagplano sila sa dungeon kung saan bukod sa Ghoul King ay may 4 na elite zombies na hindi basta mamamatay dahil paulit-ulit silang bubuhayin hanggat hindi sabay na nasusupil. Kaya bumili si Jiang Chen mula kay Koryo ng isang bihirang paladin pendant na nagbibigay ng kapangyarihang purong purification para mapabagal ang muling pagkabuhay ng mga zombie, bagamat sabay-sabay na pagsupil sa 4 ay malaking hamon. Sa lungsod naman, naglalagay na ng tank sa kalsada at mas humihirap ang sitwasyon na kailangan ng air support ngunit tumanggi ang militar dahil sa takot na masisi ng media kahit wala namang sibilyan sa lugar. Bagay na ikinagalit ng squad captain na si Kang Hin dahil malinaw na nais silang isakripisyo para lamang makaiwas sa kahihiyan. At habang sumisigaw siya ay biglang inireport ng isang sundalo na may paparating na civilian na nagmamaneho ng parang baliw at binabangga lahat ng madaanan, samantala sa dungeon ay pumasok na si Jiang Chen sa silid ng boss, tumawag ng 3 espiritu habang si Su ay sumalakay gamit ang magic at si Kinan ay patuloy na umiwas sa halimaw bago barilin ang sugatang zombie sa ulo. At magkasamang nilapan ng mga espiritu ang isa sa mga elite zombie hanggang sa mapira-piraso ito. Matapos gamitin ni Jiang Chen ang amulet laban sa isang halimaw ay bumalik siya sa iba pa at ipinakita ang pendant habang ang mga bata ay patuloy na naglalatag ng mabibigat na atake. Biglang nagsalita ang King of Ghouls ngunit si Su lamang ang nakakaintindi dahil iniutos nitong bumangon muli ang kanyang mga mandirigma. Inisip ni Jiang Chen na marahil ay dahil ito sa koneksyon ni Su sa espiritu ng kanyang ina, si Sua. At kung nakikialam ang kaluluwa ng ina sa proseso ng paggising ay maaaring ito ang paliwanag kung bakit bigla siyang nagkaroon ng kakaibang kapangyarihang magical, ngunit ito'y teorya lamang. Bumangon muli ang mga zombie at umatake ng mas agresibo kaya't naisip ni Jiang Chen na hindi sapat ang pendant kaya't sinubukan niya ang bago, hiniling niya kay So na magbitaw ng magic at ginamit ang pendant bilang salamin upang i-redirect ang spell at pasabugin ang mga kalaban. Ngunit biglang umatake ang halimaw at natanggal ang salamin sa kanyang kamay hanggang sa mabasag at bumagsak din ang mga espiritu niya. Nagtawanan ng Ghoul King pero hindi doon nagtapos. Pinulot ni Jiang Chen ang mga pira-piraso at ibinato sa mga zombie bago hawakan ng isa sa ulo at nagbigay ng hudyat kay So na magpakawala ng 2 bugso ng magic na sabay tumama at tumapos sa 3. Saka siya sumugod papunta sa hari, ngunit sinalubong siya ng ika-4 na elite zombie na agad namang pinatay ng kanyang soldier spirit,
at sa sumunod na iglap ay tumagos sa ulo ng Ghoul King, ngunit laking gulat ni Jiang Chen nang biglang lumabas ang mga tadyang ng halimaw at tumusok sa kanyang dibdib. Samantala, nakarating si Mang Han sa depensa at nakasalubong ang kaibigang squad captain na si Ojun na sinabihan niyang malapit nang dumating si Jiang Chen kaya't kailangan nilang panatilihin ang linya. Wala siyang binigay na baril ngunit hindi na yun kailangan ni Mang Han dahil may dala siyang espada, bagay na ikinagulat ng kapitan dahil paano lalaban sa mga halimaw gamit lamang ang tibak kung kahit bala ay hindi tumatalab, ngunit nagbago na ang mundo at hindi na epektibo ang mga baril kaya't nagbigay siya ng sariling sandata at sabay silang humanda para sa depensa. Sa dungeon naman ay takot na takot si So para sa kanyang ama ngunit pinakalma siya ni Kinen at biglang nag-iba ang kanyang aura. Ito pala ang skill na dati niyang ikinakatakot gamitin ngunit ngayon ay kayanan niyang ilabas ng buo. At isang mabilis na palaso ang tumago sa dibdib ng Ghoul King kaya't nagulat si Jiang Chen kung bakit tila iyon ang weak point at hindi sa ulo. Saka iniutos ni Kinan kay So na tamaan ng magic ang mga kamay ng kalaban at kahit hindi pa rin maintindihan ni Jiang Chen ang estratehiya, muli itong tinamaan hanggang sa eye reflect ng halimaw ang magic at umatake kay So. Ngunit muling pumutok ang palaso ni Kinan sa tamang lugar at tuluyang natigmak ng liwanag ang katawan ng Ghoul King hanggang sa magdulot ito ng pag-abo at tuluyang naglaho. Nagtaka si Jiang Chen kung paano ito nagawa ng binata at nalaman niyang nakikita ni Kinan ang mga kumikislap na spot sa katawan ng halimaw. At kung sunod-sunod na tatamaan iyon ay bumabagsak ang kalaban at nagbibigay ng rune bilang gantimpala. Bagay na hindi karaniwan kapag pinapatay ang Ghoul King kaya't naisip ni Jiang Chen kung dahil ba ito sa abilidad ng bata o tsamba lamang, pero kung totoo nga na gift ito ni Kinan ay malaki ang tsansang makakuha sila ng napakaraming runes kung pagsasamahin nila ang kanilang kakayahan para sa tagumpay. Matapos maglaho ang Ghoul King ay binigyan sila ng isang kahon na naglalaman ng gantimpala para sa buong koponan at lumabas na napakahalaga ng nilalaman nito, na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 150,000 ulo. Ngunit ang pinakamahalagang natanggap ay ang guwantes ni Kinan na nagpapalakas ng konsentrasyon, bagamat may kakaibang amoy, kapalit nito ay napakalaking tulong mula sa paggawa ng mga magic item hanggang sa paggamit mismo ng mahika kaya tiis lang ang kailangan. Ang pangunahing premyo naman ay isang bungkos ng mga sinaunang susi na nakalaan upang buksan ang treasury ng Ghoul King. Tig-isa para sa bawat miyembro ng grupo, kaya't ipinamahagi iyon ni Jiang Chen at nagpasya silang magmadali. Bagamat nagsimulang magtanong ang mga bata kung anong pinto ang pipiliin at hindi alam ng kanilang guro dahil ito ang unang pagkakataon niyang narating ang lugar. Ang tanging nalalaman niya ay na ang taong unang nag-clear dito ay nakatanggap ng korona ni Kandel, isang napakahalagang bagay para sa mga necromancer, bagay na pinagdudahan ni Kinan dahil paano raw magiging regressor si Jiang Chen kung wala siyang alam, ngunit hindi niya maintindihan na kahit ang mga regressor ay hindi saklaw ang lahat ng kaalaman. Nang makapasok sa loob ng treasury ay napunta si Jiang Chen sa isang tore na puno ng iba't ibang silid sa bawat palapag, nadaanan niya ang kwarto kung saan nakalagay ang Spike Blade Moryu, na alam niyang ginamit noong nakaraan ng Japanese Demon Hunter na si Shoma, at saka nakita ang silid na naglalaman ng Book of Balance, isang mahiwagang aklat na kayang ipagpalit ang kahit anong bagay kapalit ng panibago, mula common hanggang rare, bago ito tuluyang naglalaho pagkatapos ng paggamit. Matapos suriin ay umalis na siya at nadatnan ng mga bata na nakapili na ng kanilang gantimpala, ibinida ni So ang bracelet na nakapagbabalik ng kanyang magic power habang natutulog, at si Kina naman, sa pagiging bata, ay basta na lamang pumili ng isang matikas na espada kahit na archer siya, bagay na hindi ikinatuwa ng kanilang guro. Samantala sa linya ng depensa ay nagsimula na ang matinding labanan. Pinapantay ni Mang Han at Ojun ng mga halimaw ngunit patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga ito hanggang sa magsimulang manghina ang mga sundalo at nagbabalak ng umatras. Bagay na tinutulan ni Mang Han dahil kapag umatras sila ay malalagay sa panganib ang Sinchan. Ngunit sa gitna ng laban ay tinamaan siya ng punyal na may lasong nakakaparalisa kaya't hindi na siya makagalaw. Tinangka siyang tulungan ng kaibigan ngunit tinanggihan niya at pilit pang tumindig dahil kailangan nilang ipagtanggol ang lugar. Sabay ibinulong kay Ojun na huwag lumaban bilang isang sundalo kundi bilang si Kang Ojun mismo. Mga salitang nagbigay ng tapang kaya't nagpakawala ito ng galit at sumugod laban sa mga goblin. Habang sa live broadcast ng balita ay nakunan kung paanong punit-punitin niya ang mga halimaw gamit ang sariling mga kamay na worry papel lamang. At sa tabi niya ay may isa pang lalaki na may napakalaking espada, dahilan upang magtanong ang reporter kung sila ba'y mga propetang sinasabi sa mundo.
Lalo pat kahapon mismo sa isang press conference ay naghayag ang aktor na si Alatran na paparating ang mga propetang magliligtas sa sangkatauhan, ngunit ayon sa mga saksi, ang dalawang lalaking ito ay hindi mga tagapagligtas kundi mga tagapagdala ng pagkawasak na kumikilos ayon lamang sa sariling kagustuhan. Samantala, isang babaeng goblin ang nakapatay ng sundalo ngunit nang makita si Oh-jun ay kinabahan siya, dahilan upang pumasok ang kanyang asawa para ipagtanggol siya. Inakala ni Mang Han na isa na namang chieftain ng kaharap ng kaibigan at dahil hindi sapat ang lakas nito upang makipagsabayan ng mag-isa ay nagpasya siyang gamitin ang kotse sa paligid. Habang nakikipagsagupaan si Oh-jun na ginulat ang kalaban gamit ang kakaibang lakas na dulot ng tinatawag na Ogre Mode, kung saan nakokontrol niya ang pagdaloy ng dugo at oxygen sa katawan upang ituon sa mga kalamnan sa halip na sa utak, kapalit ng unti-unting pagkawala ng kanyang katinoan at limitadong oras na mabubuhay, karaniwang 5 minuto lamang. Mula sa kanyang matinding hampas ay napaluhod ang goblin ngunit bago niya ito tuluyang tapusin ay dumaluhong ang asawa at isinaksak ang punyal sa kanya, piniling magsakripisyo habang nakangiti bago tuluyang bawian ng buhay. Isang trahedya na nagudyok sa asawang goblin na magalit at salakayin si Oh-jun hanggang ibagsak siya sa lupa. Ngunit ang kahinaan ng Ogre Mode ay nagsimulang lumabas, dahil sa kakulangan ng dugo sa utak ay mabilis na nauubos ang oras niya at 1 minuto na lamang ang natitira. Nang biglang sumulpot si Mang Han gamit ang sasakyan at ipit ang goblin sa pader, ngunit nakalabas din ito matapos ang isang pagsabog at muling sumugod na may luha sa mga mata upang ipaghiganti ang kanyang asawa. Bagay na hindi kinaawaan ni Oh-jun dahil sa dami ng inosenteng napatay ng mga goblin, kaya't nagharap silang dalawa sa huling 7 segundo ng Ogre Mode at sa dulo ay bumagsak ang goblin habang si Oh-jun naman ay tuluyang napagod at halos mawalan ng malay. Napalibutan sila ng mga kalaban at naghanda ng mamatay ngunit biglang bumalat ang malamig na hangin sa paligid at nagyelo ang mga goblin, kasunod ang pagdating ni Jiang Chen na mabilis na tinapos ang mga nagyelong halimaw at pinatapos ang natira sa mga bata. Kaya't matapos nilang lampasan ang laban ay naitanong ni Mang Han kung paano sila nakarating ng walang sasakyan, at doon ipinaliwanag ng guro na lumabas sila ng dungeon sa may subway at nilinis muna ang mga halimaw roon bago pumunta. Nang banggitin ni Kinan ang tungkol sa pagbili ng elixir gamit ang gantimpala ng dungeon ay nagtaka si Jiang Chen dahil wala siyang binanggit na ganoon at ipinakita na lamang ang kanyang sariling gantimpala, ang mahiwagang aklat na kanyang sinubukan sa isang walang silbing salamin. Dahilan upang mag-level up ito at magkaroon ng bagong kakayahan kung saan napapalitan ng isang gamit ng kaparehong uri o mas mataas pa ang antas, kaya't naisip niya na ipasok ang pinakamataas na klaseng item na taglay nila, ang higanting espada, bilang kapalit. Nakuha ni Jiang Chen ang Epic Rank Sword of the Repentant Tanan, at kasabay nito ay tuluyang naglaho ang mga hinaing ng espada ngunit mas malalim nitong sinipsip ang dugo na siyang nagpatibay dito. Ngayon, tuwing tatama ang dugo sa talam ay nagkakaroon nito ng espesyal na boost, at dahil sa pagiging epic rank ay kaya nitong pumili ng sariling master at mayroon ding kakaibang kakayahan, ang pagsipsip ng dugo ng tagapagdala kapalit ng maliit na tsansa na makontrol ang isang angkop na halimaw. Hindi naman nalungkot si Mang Han sa pagkawala ng kanyang sandata at bagkus ay natuwa pa para sa kaibigan dahil mas bagay ito sa kanya, at bilang kapalit ay ibinigay ni Jiang Chen sa kanya ang Ice Sword na pinili niya ng maingat at hindi lang dahil cool ang pangalan at itsura nito. Samantala, patuloy pa ring nagrereklamo si Kyunjin tungkol sa 400,000 heads ngunit ipinaliwanag ng MC na wala silang dapat alalahanin dahil pinatay niya ang lahat ng goblins sa subway at nakakuha ng titulong Ruler of the Goblins, dahilan upang magkaroon siya ng access sa kanilang imbakan kung saan nakuha niya ang 550,000 heads, sapat na para makabili ng elixir. Kahit hindi natuwa si Kyunjin ay wala na itong halaga dahil kailangan na nilang kumilos, sina Oh-jun at Mang Han ang pupunta sa press conference upang magpanggap na prophets at ilihis ang atensyon ng publiko, habang si Jiang Chen kasama ang mga bata ay pupunta sa ospital, ngunit pagdating nila ay agad nilang naramdaman na may mali dahil kahit pa may goblins na makalusot roon, dapat ay kontrolado na ito ng hukbo at pulisya. Lalo pang nag-alala si Kyunjin para sa kanyang ama kaya dinala niya ang lahat sa intensive care unit, ngunit sa daan ay narinig nila ang mahina at desperadong hiyaw ng isang babae, na hindi pinansin ng iba ngunit nilapitan ni Jiang Chen at nakita niya ang isang takot na dalaga na nagsabing may mga kaina-hinalang tao na sumalakay sa ospital, pumapatay at kumukuha ng mga heads. Inabot pa nito ang kamay at humingi ng tulong, ngunit sa halip na tulungan ay bigla niya itong hinawakan kaya't ipinamahagi iyon ni Jiang Chen at nagpasya silang magmadali.